Humarap na sa NBI ang mga nagpakilalang ex-Marines at bagmen ni Saldico para patunayan ang kanilang alegasyon na naghatid nga sila ng kickback sa mga politiko. Dumating din si dating Congressman Mike Defensor. Pero ang tanong niya sa ahensya, bakit sila ang pinupuntirya? Narito ang agenda report ni Andrea Salve. The NBI cleared na hindi mga suspects ang mga ito, kundi mga potential witnesses. Ito raw ang nilinaw ng National Bureau of Investigation sa kampo ng mga nagpakilalang 18 ex-Marines at bagmen umano ni resigned Congressman Zaldico. Humarap sila sa ahensya ngayong araw matapos isumpina kaugnay sa nagpapatuloy na investigasyon sa alegasyong naghatid daw sila ng mali-maletang flood control kickbacks sa mga politiko. Pero 16 lang ang sumipot. May personal at family matters daw ang dalawa kaya hindi nakarating. Kabilang si Bernard Tube na nagtrabaho umano para kay Ko bago pa ito maging kongresista. Ayon sa kanilang abogadong si Attorney Levy Baligod, pumayag na rin na isa-isang makausap ng mga investigador ang kanyang mga kliyente. Kahit walang authority ang NBI na i-one-on-one sila, dahil kailangan ng abogado sana ang bawat isa, pero pinayagan po namin sila. Wala naman kaming itatago na lihim or ano, no? Very productive po yung araw na ito para sa hinahangad natin na magkaroon ng hustisya doon sa mga ninakaw sa kaban ng bayan. Binigyang diin naman ng NBI, isa pa lang sa mga tinitingnan nilang posibilidad ang pagiging potential witnesses ng umano'y dating Marines. Yung 18 are persons of interest. They can be a witness doon sa sinasabi nilang krimen. They can be a victim sa pangyayaring ito because of the angle. They can be a perpetrator. Wala pa nga po, ma'am. Kasi nga nag-iimbestiga nga po kami, ma'am. Paglilinaw pa ni NBI Director Melvin Matibag, hindi nakausap ng mga investigador ang umano'y ex-Marines tungkol sa kanilang joint affidavit. Wala rin daw limitasyong itinakda ang Office of the Ombudsman sa pag-deputize sa ahensya para suriin ang affidavit ng mga nagpakilalang bagmen. Wala pang naging one-on-one na pagtatanong at yun nga yung naging deadlock, ayaw nilang pumayag. Ang nangyari na one-on-one sila nagbigay ng personal circumstances nila, pangalan nila, address nila. Pero doon sa joint affidavit, wala pang paglilinaw. Request namin, magsulat sila ng salaysay nila based on their personal recollection. Kasi doon natin mahihimay sana today. Pero nagre-request sila, humingi sila ng time, we'll give it to them. Inaasahang babalik sa NBI ang kampo ng umano'y ex-Marine sa March 17 para sa pagpapatuloy ng investigasyon. Handa naman daw sina Baligod na magsumite ng mga dokumento at iba pang patunay sa kanilang mga alegasyon. Bukod kay Baligod at 16 na humarap sa NBI ngayong araw, personal ding dumating para tumugon sa subpina sina dating Congressman Mike Defensor, ang kanyang asawa na si Julie Defensor at si Attorney Argel Cabatbat, ang abogado ng Club Filipino kung saan isinagawa ang unang press conference ng nagpakilalang bagmen. Para kay Defensor, hindi raw dapat sila ang ipinatawag para imbestigahan, kundi yung mga binigyan umano ng kickbacks. Para sa agenda, Andrea Salve, DOYNR News Channel. Tinawag namang kamoting kahoy ni Attorney Ferdinand Topacio ang liderato ng NBI. Pinadalhan na rin daw kasi ng sulat ng Ombudsman ang umano'y dating Marines para ipaliwanag ang kanilang joint affidavit. Gaya lang din daw ng ginagawang investigasyon ng NBI. Si Topacio ang tumatayong abogado ni former Congressman Mike Defensor. Meron tayong sinasabing the spring cannot rise higher than the source. Ikaw na nga yung source ng deputization. Dineputize mo to. Papaimbestigahan mo dito, ikaw rin mag-iimbestiga. I have the deepest respect for the men and women of the NBI na talagang very professional, matatalino, masaisipan sa trabaho. Kaya lang, minsan ang liderato ay kamoting kahoy, may ulalo pa. Ayaw namang patulan pa ni NBI Director Melvin Matibag ang patutsada ni Topacio. Pero anya, masigasig na nagtatrabaho ang mga tauhan ng ahensya. Alam niyo po, minsan kasi yung mga taong walang magandang argumento will resort to that name calling. And I will not go down to that level. Pasensya na po. Nilinaw naman ng Ombudsman na ang sulat na kanilang ipinadala sa kampo ng umano'y ex-Marines ay para hilingin ang bukod-bukod na affidavits ng mga ito. Gaya raw kasi ng nasabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, a joint narration of facts loses credibility. Manatiling
nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.